Kuipan na ginawang coffee table. Paano po ito ginawa? Sa video na ito mga boss, makikita po niyo kung paano po ito ginawa at kung ano po ang mga materialis na ginamit ko po dito. Pero kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss at simula na po natin. Ito po ang ginamit po natin mga boss bilang pangbuhos. Ito po ang E+, A&B Crystal Clear Laminating Epoxy. Ito po ay merong catalyst. Ito po ang ating part B. Itong binubuhos po natin ngayon. So para po sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano po yung catalyst, yan po ang hardener o pangpatigas po dito sa ating gagawing pangbuhos. Ito naman po ang ating dye pigment. Pampakulay po natin ito. Kulay blue po ito mga boss. Pinatakan ko po ng 3 patak para lang po magkaroon po ng kunting kulay. At ang isang purpose po dito mga boss, para po hindi manilaw po ang ating trabaho. At ngayon mga boss, hinahalo po nating maigi itong ating epoxy resin. Nang sa ganun, mahalo po siya ng husto. Sa mga ganitong klaseng trabaho mga boss, dahil mano-mano lang po ito, hinahalo ko po ito ng 3 minuto hanggang 5 minuto mga boss, para maganda ang tuyo ng ating trabaho. At dito mga boss, ginamitan ko po ng maliit na stainless po na planggana. Ito po ay gagawin kong guide para bilog na bilog po ang butas po dito sa gitna. Bago ko po ilagay itong pebbles na design dito po sa gilid po ng ating koi pan, para magmukha po talaga siyang koi pan. At ang kapal po ng ating pebbles mga boss, kung gaano po kakapal yung gilid po ng ating molds, ganun po kakapal ang gagawin po natin para nakaangat po talaga yung pebbles sa isda. Para pagtitingnan mo talagang mabuti mga boss, itong ating ginagawa na magmukha po talaga siyang koi pan. Pagkatapos po nating ibuhos, pinantay po natin mga boss, nilatag po natin ng husto bago po natin ito tanggalin, itong ating planggana sa gitna. Marami pong paraan at design na nasa isip ko mga boss, pero ito po talaga ang napili ko na nasa gitna po yung ating isda. Pwede naman po sana kung nasa dalawang side lang po, dalawang gilid lang po ang lalagyan po natin ng pebbles, pero ito nga po ang nagustuhan ko na design. So ngayon, ibubuhos na po natin mga boss yung ating tinimpla na E+, A&B Crystal Clear Laminating Epoxy dito po sa gitna. Sa gitna ko po binuhos mga boss dahil alam ko naman na kusa po itong gagapang dyan po sa ilalim po ng mga bato o sa loob po ng mga pebbles. Ang gagawin nga pala natin dito mga boss ay mag-apat po tayo na buhos. Hindi po natin bibiglayin ito dahil laminating epoxy nga po ang gamit natin at hindi po casting epoxy. So ganun lang lagi mga boss ang ginagawa po natin. Basta po tayo magbuhos, kailangan po nating paputukin yung mga bubbles na maglabasan. Gamit po ang alcohol, heat gun o kaya blowtorch. So ngayon, nilalagay na po natin yung ating mga water lily para magmukha po talaga siyang koi pan. At mas pinili ko mga boss, ang water lily na meron na po siyang bulaklak para dagdag atraksyon na rin po. Alam naman po natin mga boss na marami pong klaseng water lily at marami rin pong kulay ang bulaklak ng mga water lily. Saka po natin dinagdagan ito mga boss ng mga makukulay na koi fish at mga pagong para magmukha po talaga siyang koi pan. Yung una ko palang ginawa mga boss na koi pan na pinakita ko po sa inyo nung mga nagdaang linggo, yun po ay ibang kulay ang mga bulaklak dahil dalawa po doon ay kulay pink tapos wala po siyang mga pagong. Pero ito po yung ginawa po natin ngayon ay meron na po siyang pagong. Ayan po, 3 piraso. Tapos magkakaiba na rin po ang kulay ng mga bulaklak. At syempre, ayon pa sa sinabi ko, 4 na bisis po natin itong buhusan mga boss. Hanggang sa mapuno po itong butas mga boss dito po sa gitna. At syempre, para magkaroon din po ng resin, itong ating pebble. So dapat puno po talaga siya mga boss. Lahat nga pala na ginamit ko dito mga boss ng mga materials dito, ay nabili ko nga pala ito sa mga online. Kagaya po ng Lazada, Shopee at sa Timo. So iba-ibang online mga boss ang pinagbilhan ko dahil meron kasing iba na medyo mahal at doon po sa kabila mura. So doon po tayo sa mura mga boss. At ngayon mga boss, tinatanggal na po natin yung ating molds dito po sa ating trabaho. At dahil silicone molds po ito mga boss, mabilis lang po siyang tanggalin. Alam naman po natin mga boss na hindi po basta-bastang makakapit ang anumang mga chemicals sa mga silicone mold. At ngayon mga boss, unti-unti na po nating nakikita yung kagandahan po ng ating ginawa. Alam ko mga boss na bihira lang po ang gumagawa po nito, lalong-lalo na po dito pa sa Pilipinas. At bihira lang din po ang mga nagtuturo dito sa Pilipinas kung paano po ito gawin. Makakaabil po kayo mga boss sa ibang mga kumpanya kung meron po silang mga seminar na gagawin. Yun nga lang, malaki po ang bayad doon mga boss kapag kayo po ay umatin sa mga ganong klaseng seminar kung paano po gawin ito. Pero dito sa ating page mga boss, libre po ito mga boss na matutunan po ninyo. At dahil nga hindi po perfect yung ating pagbuhos mga boss nung natuyo po siya, marami po siyang dumi o mga balahibo po ng pusa dahil marami po kaming pusa mga boss. So pangit tingnan kapag naipit yung balahibo ng pusa, kaya po natin nililiha ang mga yon. Saka po natin mga boss nilinis at ating binuhusan ulit. At kung napansin po niyo mga boss, may kulay puti po na nakapaikot po dyan sa aking ginawa. Yan po ay masking tape. Hinarang po yan mga boss dahil ang gagawin na po natin ngayon ay
pang-apat na po na patong ito. Ito po ay flood coat kung tawagin po ito mga boss. Flood coat mga boss dahil pababahayan po natin ito mamaya mga boss kapag natanggal na. Ayan na nga po mga boss, tinanggal na po natin yung ating masking tape at nakikita po natin mga boss na unti-unti na pong umaagos sa gilid yung ating resin. Saka po natin ito ginamitan ng paintbrush para magkaroon din po ng resin itong gilid po ng ating ginawa. Pero bago po natin tinanggal yung masking tape mga boss, pinaabot ko muna ng 30 minutes para medyo mag-sticky na po siya mga boss o medyo patigas na po siya. At sa nakikita po niyo mga boss, napakaganda na po niya nung meron na po siyang paa. Siguro mas maganda po ito mga boss kung hindi metal yung ating ginawang paa. Kahoy po sana. Pero ang kabuuan mga boss ng ating ginawa, itong ating binuhos, napakaganda po niyang tingnan. Malamang ang may-ari po dito mga boss, meron po siyang koi pan. At mahilig po siya sa mga koi fish. At para po sa mga nanood na gusto pong magpagawa po nito mga boss, maaring tumawag po kayo sa akin o mag-text diyan po sa number na nasa page ko po. At uulitin ko po mga boss, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss, libre naman po yan. At huwag pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Sabay mo na menu lumana.